Hello guys. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung update dito sa aking bagong AI strategy which is Guardian strategy still under AI Finex. So after a week of using this strategy, nakikita ko naman talaga yung difference niya compared with the previous one. I think this one is much better. Pero guys just to get everything clear, that this video is only for educational, informational, and entertainment purposes only and not a financial advice. So lahat ng mabanggitin ko dito is based on my experience at maaaring hindi ito mangyari sa bawat isang manonood. Okay? So case to case basis yan guys. Lalo na sa trading, it's really risky. So ako mismo na-experience ko yung risk ng trading. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag kayo basta-basta papasok sa mga ganitong way of earning nang hindi kayo emotionally prepared. Okay? Here guys, nandito ako sa aking MT5 account or MetaTrader 5. And makita natin dito that yung performance ni AI for the past few weeks is actually it's pretty good, no? Pero hindi ibig sabihin yan the best na si AI. May mga times talaga na si AI nagpe-fail din. Actually, hindi pa ako 100% confident with this. Kasi sabi sa manual is kailangan patagalin ko pa ng mga 3 to 4 months para masabi ko na okay talaga yung strategy. So by the way guys, nagsishare din talaga ako ng mga updates din dito sa aking YouTube community post. Bawat trade na ginagawa ni AI is sinishare ko yung mga information like yung mga price, kung anong order yung ginawa niya, and also kung kailan kinlose yung order at magkano yung profit doon sa mga trades na yon. May portfolio balance, updated din yan dito, and also may observation sa bawat trades na ginagawa ni AI. So lahat yan recorded dito. Manalo matalo guys is isi-share ko talaga yung mga performance ni AI kasi talaga dinodocument ko to para compiled yung experience ko, 'di ba? So sinishare ko rin yan dito sa Telegram channel ko. So kung hindi ka pa subscribe guys, lahat naman ng links nandyan sa ating description box below. So itong MetaTrader 5 ko is under Exness. Yes, lumipat na ako ng broker from RoboForex to Exness na, and naka 1 week na ako dito. Actually, doon sa 1 week na yon nakailang trades pa lang si AI, like 1, 2, 3, 4, 5 trades kasi may mga araw na hindi din talaga siya nagte-trade. Most especially sa weekend kasi, 'di ba? Sarado yung market pag weekend. So, ito guys is nakalimang trade siya, and ang total profit na niya as of right now is $50.01. So, yun nga lang si Exness kasi is may commission. So, meaning, nababawasan yung profit, right? And going here sa ating Exness personal area, or yung pinaka-dashboard ko sa Exness, kitang-kita dito yung aking balance, which is $646 na. Ayan, from 600 flat, naging $646 na siya. And actually, that is pretty good for a week, no, yung ganyang klaseng profit. And ang maganda rin dyan, bawat trade naman ni AI right now is profitable naman. Pero hindi ko sinasabi na perfect na si AI kasi we still need to give a longer time period para maobserbahan talaga kung okay na ba yung sistema nito. Let's say, let's give it 3 to 6 months para lang talaga ma-judge na okay siya. Lalong-lalo na gold USD yung ginamit niyang instrument which is very volatile. So isa rin sa mga updates pala no ni AI Finex sa Exness, binawasan na nila yung mga strategies. So going here dito sa kanilang user manual under Exness. So scroll down natin, and right here may kita natin na wala na yung Guardian Plus at saka Guardian Pro. So dun sa previous video ko na-review ko pa yun yung Guardian Plus at saka Guardian Pro kasi namimili ako kung anong Guardian ba yung pipiliin kong strategy para makapagsimula ulit. Yan, Guardian na lang yung meron dito. Actually, nawala na rin pala no, yung mga BTC Neural, wala na rin dito. So, Guardian strategy na lang talaga yung meron sila. So, ang dahilan naman ni AI Finex kaya binawasan ng strategy dito sa Exness kasi yung Guardian Plus and Guardian Pro, mas siya, 'di ba? Higher risk and high reward din naman siya. Yun nga lang, sa Exness broker kasi, meron siyang commission. Bukod sa spread, I don't know kung tama yung sinasabi ko, pero bukod sa spread, is meron din kasing binabawas na commission which is, nakaka-apekto talaga sa
pwedeng maging profit pa ng client. So, yun lang. And actually, that is pretty good na gumagawa si AI Finex ng ganong klaseng hakbang para maagapan na yung mga instances ng loss and liquidation. Still, right now, kahit maganda yung naging resulta for my first week sa Guardian strategy under AI Finex, I would still observe pa rin if magiging okay ito. I think ang observation ko is magtatagal talaga ng 6 months to 1 year. So, hoping talaga na maging stable tong Guardian strategy. Actually, isa lang naman sa pinaka-weakness ni AI na nakikita ko, no, based sa mga na-experience ko for the past few weeks is yung mga bigla ang ganap sa buhay. Like yung war, yung mga ganon, yung mga very unexpected happenings na hindi talaga nababasa ng system ni AI. Pero ang nakikita ko rin naman kasi dito sa Guardian strategy is mapili siya sa pag-place ng order and mabilis siyang mag-close. Kasi based dito sa mga ibang position na inopen ni AI like dito sa 5:20, 2:30 PM, dito nag-close din siya. 2:30 PM din. So which means pag nagkaroon ng massive movement, agad niyang kino-close. Ayan o, ito yung pinaka-latest niyang trade. That was yesterday, $10, $10.14. Grabe. Actually, do sa previous strategy na meron tayo, yung nakaraan, sobrang hirap nang maka-reach ng ganitong kalaking profit. Pero ngayon, sa isang trade lang is na-achieve na ni Guardian strategy. Guys ha, hindi ko kayo hinahype. Sinasabi ko lang yung mga good things about this strategy. Pero ang kagandahan naman kay AI is siguro, ina-analyze na rin niya talaga yung entry niya. So, yung medyo predictable, just like this chart right here, alam na going up, tapos magkakaroon ng reversal. Siguro, isa yun sa mga kino-consider. Actually, hindi ako talaga maalam pa dun sa bagong strategy ni AI kasi hindi ko naaabutan na naka-open yung trade pag nagte-trade siya. May kita ko na lang nandito na sa history. So, hindi ko talaga nababantayan at all. Ayun. Tsaka tapos minsan pa sa isang araw kung magkapag-open, minsan nga hindi nga siya nag-open in a day, 'di ba? So, yun. So, going here din sa aking Guardian strategy profile, ayan, okay naman siya. Siguro hindi ko pa rin talaga i-withdraw muna itong aking $46 na siguro i-withdraw ko na lang to pag lumagpas na siya ng $100 para worth it naman yung pag-withdraw ko. Kasi di ba may mga transaction fees and all. Ayan. And by the way guys, isa rin pala sa mga napansin ko dito sa history ni Guardian Strategy is nagpe-place na siya talaga ng stop loss. Ayan guys, so 'di ba? So, which means totoo nga yung sinasabi doon sa manual na nagpe-place talaga siya ng stop loss per order. Ayan. Nagpe-place din siya ng take profit. So yun, ibig sabihin, may risk management si Guardian. Actually, wala nang akong idadagdag pa dito sa video na to. So comment na lang kayo sa baba dyan kung meron pa kayong katanungan regarding dito sa bagong strategy na tinry ko sa AI Finex. Again guys, punta kayo dito sa YouTube channel ko para makita ninyo yung mga daily updates ko. Baka yung iba na gumawa din ng Guardian strategy, AI trader is hindi rin sila makapag-update. At yung iba rin naman kasi nag-o-observe lang din. 'Di ba? So, yun, tingnan niyo yung magiging performance ng AI trading ko dito sa aking YouTube community post para mas maging updated kayo, guys, sa mga kaganapan sa aking AI trader. So, ginagawa ko rin naman siya ng weekly video and hoping magpatuloy pa rin So, may mga videos tayo dito, guys, ha, sa ating YouTube channel. So, pwede kayo mag-browse dyan ng anything na pwedeng pagkakitaan online. Okay, so yun lang naman, guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy niyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!